at work, creating something new in us and through us. Ayan. Talagang ang Panginoon po ay patuloy, nananatili na lagi siyang gumagawa. Kumikilos, nagkikreate siya ng mga bagong bagay sa atin at magkikreate siya ng mga bagong bagay sa pamamagitan natin. Ayan. Kaya naman po, ang kahangahangang Diyos ay ginagawa akong kahanga-hanga. Yun ba yung ating pagtingin sa works of God na ginagawa niya sa ating buhay? God's wonderfulness makes me wonderful. Yes, that's why I'm wonderful, because the God who created me is so wonderful. Wow, hallelujah. What kind of work na wonderful ang ginagawa ng Panginoon sa atin? Sabi nga, we can only become what we believe. Ayan. We can only become what we believe. Sabi ko po kanina, ang kahangahangang Diyos ay ginagawa akong kahanga-hanga. Tatanungin ko ang sarili ko, naniniwala ba ako na ang kahangahangang Diyos ay may ginagawang kahangahangang bagay sa aking buhay? What can only become what we can only become what we believe. Magiging kung ano tayo. Kung ano, magiging ano ka, kung ano ang pinaniniwalaan mo. Ayan, hallelujah. Ayan, ano ba talaga ang pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong sarili? Kung paano ka ginagamit ng, I see myself today as a result of God's wonderful creation. Sa bawat pagtindig ko, katulad ngayon, tinitingnan ko ang aking sarili na itong ginagawa kong ito ay resulta ng God's wonderful creation for me. Ano? Like what David says, di ba? Sinabi ni David. Ano nga ang sinabi ni David? Sa Psalms 139 verse 14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako, nakakilakilabot at kahanga. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ang aking kaluluwa. Yan ang pagtingin ni David sa kanyang sarili. Sa kanyang pagtindig, sa kanyang paggawa ng mga ipinagagawa sa kanya ng Panginoon, nakatingin siya sa kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Na kung paano siya kinirelate, no? Sabi nga doon ay I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. Ayan. Tinitingnan mo ba sa iyong sarili na ang mga gawa ng Diyos ay talagang kahanga-hanga? Tinitingnan mo din ba sa iyong sarili at naniniwala ka na mayroong kahanga-hangang bagay na ginagawa ka at gagawin pa? Ito po, the word wonderfully is Hebrew word pala. Pala, P-A-L-A, which means to be separate, distinguished, or unique. It means that God made you to be special. Me, I'm created by God. I'm wonderfully created by God. I was so special. And you also, all of us, people of God, brethren, we are so special in the sight of God. Amen? Tayo po ay napaka-espesyal. You're so special not by the standards of this world. Hindi po tayo espesyal dahil sa standard o panuntunan ng mundong ito. We are so special because God has made you in His image. Sa wangis po ng Panginoon, wonderful, wonderful, God is to me. Yan. Talagang wonderful po ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Wonderful po ang pagkalikha ng Panginoon sa atin. Kaya wala din pong wonderful things na hindi tayo magagawa. Because the God who created us is so wonderful. That's why I am wonderful. Sabihin mo, you are loved. You are wonderfully made. Amen? You are beautiful. Yan. Ako, sa pagtindig ko ngayong hapon, tumitindig ako ng walang kayabangan. Tumitindig ako ng very proud na sabihin ko, I am created by God wonderfully. I am loved by God. I am beautiful in the sight of my God. Amen po ba?
I am a purpose-driven woman of God. Wow, hallelujah. I am a masterpiece of God. Talagang obra maestra. Skilled, talagang skillfully work, skillfully and wonderfully made by God. Amen po ba? And I know God has a plan, biggest plan for my life. Even though I am 65, I'm turning 65 this 2024, but what? Ano po ang tinitindigan ko? Na ako ay kagamit-gamit, na ako ay wonderfully made by God, and there is a wonderful works of God na ipagkakatiwala niya sa aking buhay. Para maging kagamit-gamit ka sa Panginoon, you need to see yourself as God sees you. Para po tayo ay maging kagamit-gamit sa Panginoon, kailangan nating tingnan ang ating mga sarili sa kung ano ang pagtingin ng Diyos sa atin. Diba? You are wonderfully made by God. You are beautiful. You are handsome. You are special. You are unique. Wow, hallelujah! Kailangan po makita natin yun. You need to see ourselves as God sees us. God didn't make a mistake when He made us. Hindi po nagkamali ang Diyos sa pag-create niya sa atin. Hindi po nagkamali ang Diyos sa paglikha niya sa atin. Lalong-lalo na, hindi po nagkamali ang Diyos na piliin tayo at mapabilang na kanyang mga anak. In God's eyes, we are precious and honored. Wow. Amen? He loves us so much that He would exchange nations for our life. Alam niyo po ba, kaya tayong ipagpalit ng Panginoon talagang dahil sa atin, sa sobrang precious tayo, sa sobrang honorable tayo sa Panginoon. Talagang kayang gawin ng Diyos na bigyan tayo ng maraming tao, bansa-bansa. Alam niyo po, ang sabi ng Isaiah 43 verse 4, ang sabi po doon, ng Isaiah 43 verse 4, sabi po doon, titingnan ko po, hindi ko po yata na isulat sa English, but I will look for the English version ng Isaiah, ano yon? Isaiah 43 verse 4, ay makikita po natin dito ang sinasabi na napakaganda po ng mga talatang ito, pero gusto ko muna pong basahin sa Tagalog. Since you are precious in my sight, since you are honored and I love you, I will give other men in your place and other peoples in exchange for your life. Wow, hallelujah! Praise God! Ang sabi po dito, yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at ating iniibig ka, kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Yamang ikaw ay naging mahalaga. Yamang ikaw ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. Yamang tayo ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Yamang tayo ay kagalang-galang sa paningin ng Diyos. Yamang tayo ay iniibig ng Panginoon. Magbibigay ang Diyos sa atin tao para ating maakay sa Panginoon. Tao para ating mapamahalaan upang sila'y lalong maglingkod sa Panginoon. At hindi lamang tao, kahit bayan, bansa-bansa. At ito ang nakikita natin na ginagawa ng Panginoon sa ating mahal na Pastor Dong at Pastor May. Kitang-kita ba natin ang ebidensya? Kung how we are precious in God's sight, how we are honored and loved by God. Ano ang tingin mo sa iyong buhay habang ikaw ay naglilingkod? Kapatid, hindi ka ordinaryo. Ang Diyos na gumagawa sa atin, hindi ordinaryo ang ipagkakatiwala niya sa atin. Because we are so precious. We're so honored. And we are so loved by God. Hallelujah. That's why we are so special in the sight of God. That is the meaning of wonderfully pala. Ano po? Ito, dahil totoo, dahil tayo ay mahalaga sa Panginoon, habang sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, magbibigay siya ng tao, pati bansa sa bansa. Nakita po ba natin ang daloy natin ngayon? Sa ating Building Bridges Leadership Training sa pangunguna ni Pastor Dong at Pastor May? Diba?
Tayo ay dinadala ng Panginoon sa billion, talagang maraming souls. Ngayon, nandiyan na tayo ngayon, nasa bilibid, nasa mga hospital. Dati-dati, doon lamang tayo sa paisa-isa. Alam nyo? Paisa-isa lamang. Pero ngayon, ipinakita ito sa akin ng Panginoon. Libu-libong mga tao. Dadalhin tayo ng Diyos sa crowd na libu-libong mga tao. Dadalhin tayo ng Diyos sa bansa, sa bansa. Why? Because that is how God created us. Kung paano tayo nilikha ng Diyos. Wonderfully and fearfully made. Amen po ba? Ano ang tingin ni Haring David sa kanyang sarili habang naglilingkod siya sa Panginoon? David is saying, Lord, how great is your work? Except your work is me. Therefore, how great I am. Ano ang pagtingin ni Haring David? Lord, totoong kahanga-hanga ang iyong gawa. At iyon ay ako. Isa ako doon. Sa kahanga-hanga mong gawa ay ako. Kaya naman, how great I am. Ano ang tingin mo sa iyong sarili habang naglilingkod ka at maglilingkod ka sa Panginoon? Maaring natatakot ka ba? Huwag kang matakot. Ang nag-create sa iyo at tumawag sa iyo. Grabe ang kanyang kapangyarihan. How wonderful God He is. Amen? You see, it was God that created your innermost being. And it was God that knitted you together in your mother's womb. Sabi ng Psalms 139, 13 to 14. Ano mang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinuri kita, O Diyos. Pinupuri kita, O Diyos. Marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Nakikintal ba sa puso mo kung paano ka nilikha ng Panginoon? Na kahit ang tatay at nanay mo pa rin ang naging dahilan bakit ka narito sa mundo. Pero dapat mong tandaan ang kanyang mga salita ay nagsasabi, ang Diyos pa rin ang naghugi sa bahay bata ng iyong ina kung sino ka. Hindi pa alam ng nanay mo, hindi pa alam ng tatay mo kung anong magiging itsura mo. Pero ang Diyos, alam na niya. Kaya ngayon na inilabas ka na ng iyong mga magulang na yan ang itsura mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Ang Diyos pa rin ang naghugi sa iyo. Pagubat ang ilong natin, tayo ba ay maitim? O ano man ang ating itsura? Dapat isabihin natin, Panginoon, ikaw ito. Ikaw yung sa tiyan ng aking ina, ay hinugis mo ako. Amen. Kaya naman pinupuri kita. O tayo ay nagmamormor. O tayo ay nagko-complain. Hindi po natin. Nagawa po ni Haring David ang mataas na antas na paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. Dahil yon ang pagkakilala niya sa kanyang Diyos. Katulad ni Haring David, ang dami niyang pinagdaan ng mga pagsubok sa buhay. Ang dami niyang mga sakit, halos siya'y patayin, halos siya'y pahirapan, halos siya'y itapon, halos siya'y isumpa, at marami pa. Subalit ano ang laging tumitimo sa kanya? Ang siya'y laging magpasalamat sa Diyos na lumikha sa kanya. Kaya, para tayo ay lalong maggamit ng Panginoon. Ang sabi nga dito, ang gawain mo'y kahangahangang tunay. Tinitingnan mo ba na ang gawain inilagay ng Diyos sa iyo ay kahangahangang tunay? Tinitingnan ba natin na bukas may kahangahangang gagawin ng Panginoon sa aking buhay habang ako'y tinawag niyang isang pastor? Tinawag niyang isang ganitong uri ng naglilingkod sa Panginoon? Tingin ka lagi sa kahangahangang ginagagawin ng Panginoon. At yan po'y patotoo ko sa buhay ko. Lagi kong binabanggit na talagang kahanga-hanga ang Diyos. Bawat araw, kahanga-hanga ang Diyos. Bawat bukas, kahanga-hanga ang Diyos. Bawat ako umiidad pero hindi, kahanga-hanga ang ipagkakatiwala pa sa akin ng Panginoon. Ang akin lamang susing gagawin. Laging tingnan ang aking sarili kung ano ang pagtingin at pagkakilala ng Diyos sa akin. I am fearfully and wonderfully made. Amen? So what David is saying is, Lord, I praise you because how amazing you made me. Sabihin po natin yan, Lord,
Lord, I praise you because how amazing you made me. David is praising God because of how amazing God made him to be. Ayan. Alam niyo po ba, every single person, tayo po yung masterpiece ng Panginoon. A work done with extraordinary skill. Isang obra maestra ng Panginoon. Tayo po'y unique. Tayo po'y talagang kakaiba. Tayo po'y ginawa with extraordinary skill ng Diyos. Grabe po yung kamay ng Panginoon kung paano tayo skilled talaga ang kamay ng Panginoon. No, kung paano niya tayo ginawa, paano natin ito mapapatunayan? Think about it. Alam niyo po ba, there are 7 billion people on the planet, but there is no one else with your fingerprint. Meron bang katulad ang iyong fingerprint? Di ba wala? Nag-iisa ka. Kakaiba ka. You are unique. You are an original design ng Panginoon. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wow. Walang katulad ang Diyos kung paano niya tayo nilikha. Walang katulad ang Diyos. Iisa ka lang. Wala kang katulad. Kung paano tayo hinugis ng Panginoon, talagang nag-iisa ka talaga. Kaya yung nasa harap mo, si Pastora Tess, ay talagang walang katulad yan. Nag-iisa lang talaga si Pastora Tess. Hello? Walang katulad. Si Pastora Tess, wala ka rin katulad. Higit sa lahat, nag-iisa ang Dong Kampoy. Nag-iisa ang May Kampoy. Huwag kang magpipilit na maging katulad nila. Nag-iisa lang talaga sila. Amen! Unique talaga ang Diyos kung paano tayong lahat ay nilikha niya. Talagang may kanya-kanya tayong espesyal. Lahat tayo espesyal. Lahat tayo ay unique. Lahat tayo masterpiece ng Panginoon. Ganyan mo ba tinitingnan ang Panginoon sa iyong buhay? Unique ka? Pag tayong maghahangad na maging katulad ng sino man, sabihin mo, unique talaga. Unique si Pastora Tess. Amen? Unique. Hindi tayo nagyayabang. Pero ang ating pinagyayabang ay ang Panginoon. Itinataas ko ay ang Diyos, kung paano niya ako nilalang, kung paano niya ako nilikha, at kung paano niya ako ginawang anak. Ako'y excited every day of my life na meron pang mga bagong bagay, meron pang mga bagong bagay na gagawin ang Diyos sa aking buhay. Ano po? Hindi natin magagawa ang dakilang purpose na ipinagagawa sa atin ng Diyos kung hindi din natin nakikita ang mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. May ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi natutulog ang Panginoon. Kailangan po nating i-discover ito. Kailangan po nating laging makipagniig sa Panginoon. Kailangan po yung mga pangitain na mga sinasabi ng Lord, yung mga propesiya na ating narinig, na ating nababasa, na ipinapangako ng kanyang mga salita, kailangan mong paniwalaan yun. Yun ay talagang mangyayari dahil iyon ang pagkalikha ng Diyos sa bawat isa sa atin. To be fearfully and wonderfully made means that God created us for a purpose. To be fearfully and wonderfully made means that God created you on a purpose. Ephesians 2 verse 10, we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance to do. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-asa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. What kind of work with a purpose? Work by God's hand, not by ourselves. Amen? Tayo po ay fearfully and wonderfully made. Ano po? Na tayo po ay kinereate ng Panginoon dahil tayo ay may layunin ang Diyos. At sabi nga dito ay to do good works. Yun pong good works na yun ay hindi from the world. Hindi, dahil nang tayo po hindi pa nakakilala sa Panginoon, meron din tayong ginagawang mabuti. Meron din tayong mga magagandang bagay na ginagawa. Pero binanggit po dito na binigyan tayo ng bagong buhay.
yung pong ginagawa natin ngayong good works ay bunga ng tayo ay nagkaroon ng bagong buhay. Kaya bagong good works din ang ngayon inananalaytay sa buhay natin. Dati po, ang mga good works na ginagawa natin ay wala pong kabuluhan. Pero ngayon na tayo ay mga anak na ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pakikisa kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng Diyos ng bagong buhay. At ang bagong buhay na iyan ay para tayo ay gumawa ng kabutihan. Na yon ay nakatalaga ng Diyos para sa atin. Ano bang kabutihan? Kabutihan na nakikita natin na dahil mabuti ang Diyos. Mabuti ang ginagawa mo dahil mabuti ang lumikha sa iyo. Lahat ng iyon ay ating makita na iyon ay from the source. Ang ating mga ginagawang kabutihan ay from the main source na walang iba kundi ang ating Panginoon. Sapagkat apart from Him, you can do nothing. Ano po? Kung tayo hiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawa. At noong tayo hiwalay pa sa Diyos, may ginagawa tayo pero gawa ng tao. Pero ngayon, may ginagawa tayo na ito ay purpose ng Panginoon para sa atin. Patuloy po tayo na makita natin we are fearfully and wonderfully made to do good works. Ito po'y gawa ng Diyos, hindi po natin. No? Ano man ang ating paglilingkod na ginagawa, dapat nakapaloob doon yung fruit of the Holy Spirit. There is love, there is joy, there is peace, there is goodness, there is kindness, there is meekness, there is faithfulness, there is self-control. Amen? The fruit of the Holy Spirit, Galatians 5:22. Dahil kung talento lang ang meron tayo, kung paglilingkod na nakikita lamang ang mga ginagawa natin, anong klaseng gawa ito? Bukas pwedeng hindi na ito. Pero good works po, na yun po ay nakapaloob at nananalaytay sa ating mga puso ang fruit of the Holy Spirit. Yun po ang good works na nais ng Panginoon. Gumagawa tayo ng mabuti sa diwa ng pag-ibig. Amen po ba? Lahat ng ating ginagawang mabuti ay sa diwa ng pag-ibig. Sa diwa ng ating pananampalataya. Sa diwa ng ating kabaitan, kabutihan, kaamuan, at tiyagaan, katapatan, at pagpipigil sa sarili. Amen? Hallelujah! Diba? To be fearfully and wonderfully made means, no, you are created for a purpose. At makita po natin na yung creation ng Panginoon for His purpose ay we must look to God. Habang ginagawa natin yung purpose na ipinapagawa sa atin ng Panginoon, tayo po ay nakatingin sa Diyos, hindi sa kung ano paman. Ano po? Katulad nga po ng mensahe ko ng isang araw, God is our ladder, we are the climber. God is my ladder, I am a climber. Habang ako'y umaakyat sa hagdan, ngayon ay ang Panginoon, ako naman ay climber, habang ako'y umaakyat, ako'y sa Kanya nakatingin. Dahil kung habang ako'y umaakyat, sa iba-iba akong panig titingin, mahuhulog ako sa hagdan. Baka ako'y mabalian, at ang aking pa ay sumablay, ako'y mapilay. Kaya habang tayo ay gumagawa sa ipinagagawa ng Panginoon sa ating buhay, na we are created, we are fearfully and wonderfully made for a purpose, it means we look on God, not everyone else. Nakatingin po lagi tayo sa Panginoon na siya yung gumagawa, siya yung mabuting Diyos. Kaya tayo merong good works ay dahil sa mabuting Diyos. Amen? Kaya tayo ay maganda dahil tayo ay merong magandang Diyos. Kaya tayo ay mabait dahil merong mabait na Diyos. Amen? Kaya we are well disciplined because grabe talaga kung paano naging disiplinado ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ng ating ginagawa? We are looking on Jesus. And yet, O Lord, you are our Father. Isaiah 64:7-8. And yet, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are the potter. Well, all are formed by your hand. O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ay putik at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang sa amin pumubo. Ngayon po na tayo ibinigyan ng bagong buhay ng Diyos, na ngayon po tinawag tayo upang tayo ay gumawa ng mabuti,
dapat po lagi nating makita na tayo ay para tayong putik na hinuhubog ng Panginoon. Parang isang paso, isang palayok, isang gusi na hindi natin pwedeng tayo ang humubog sa ating sarili. Para ikaw ay maging isang obra maestra, para ikaw ay isang napakagandang paso, para ikaw ay maging isang napakagandang palayok, para ikaw ay maging isang napakagandang jar, kailangan ipayagan mo yung magpapalayok na siya ang humugi sa iyo. Wala kang magagawa habang ikaw ay putik, wala kang magagawa para ihugis ang iyong sarili. Sa ating pagkakilala sa Panginoon, kung papayagan mong hubugin ka ng Diyos habang ikaw ay naglilingkod, grabing wonderfully, fearfully, and wonderfully made. Lalabas talaga kung gaano kaganda, kung gaano kahanga-hanga, kung gaano pinagpala ang mga gawa na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kung gaano magiging kahanga-hanga ka na ina, kahanga-hanga kang magulang, kahanga-hanga kang pastor, kahanga-hanga kang negosyante, kahanga-hanga kang kapatid, kahanga-hanga kang biyanan, o anumang iyong kinatatayuan, paano ka magiging kahanga-hanga, ay para kilalanin mo na habang ikaw ay gumagawa, hinuhubog ka, payagan mong hubugin ka ng Panginoon. They're all formed by God's hand. Amen? Ikaw ang sa amin humuhubog. Hindi pwedeng walang bakbak, bunot, banat, binat. Pag ikaw ay naglilingkod at hindi ka napahuhubog, yayabang ka talaga. Lalaki ang ulo. Hanggang makita mo, baka makulto ka. Yan. Kaya maraming nakukulto eh. Kasi tinawa, pinili, naglingkod, nagsarili. Nakita na ang gawa ng sarili, hindi na nakita you are fearfully and wonderfully made. Hindi na nakita na ikaw ay naging beautiful, ikaw ay naging wonderful, ikaw ay naging lovable. Dahil sa Panginoon. Hindi ka basta naging ganyan, hindi basta naging ganito si Teresita Hernandez Bacos, na ngayon ay Pastorates. Hindi ako ganito. At araw-araw, patuloy akong napahuhubog sa Panginoon. Likhaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay magpuri ng may kagalakan. Likhaan mo ng bagong puso, diba? Ay umaawit sa Panginoon, hubugin mo, gamitin mo, gawin ang nais mo, hanggang ang buhay ko'y maging kawangis mo. Ngayon'y hubugin mo, gamitin mo, gawin ang nais mo, hanggang ang buhay ko'y maging kawangis mo. Narito ako, O Diyos. Amen? Para maggamit ka talaga mightily ng Lord. Wonderfully ng Lord. Kailangan mo laging makita na nasa kamay ka ng Panginoon. Patuloy na ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Payagan mo katulad ng putik. Payagan mo na tayo ang putik, ang Diyos ang magpapalayo. At siya ang may kapangyarihang idisenyo tayo. At pinayagan natin, ang Diyos magdidisenyo sa atin, walang pagkakamali. Walang mali sa lahat ng nilikha ng Diyos. Simula sa unang araw. Kaya nga sabi, pagkatapos ang likhay ng lahat, at nasiyahan ang Panginoon. Alam mo ba? Nasiyahan ang Diyos sa pagkalikha sa iyo. Nasiyahan ang Diyos sa pagkalikha sa ating lahat. Pero wag natin laging kakalimutan kung paano tayo naging ganito ngayon ay dahil sa Panginoon. Siya ang fearfully and wonderfully na naglikha sa atin. At patuloy na payagan mo, look on God. We are the clay, and He is the potter. Titingnan mo lagi yan upang payagan mong mahubog ka. Maidisenyo ka sa gusto niya. Amen? You are a masterpiece. You are a priceless work of art. Amen? It is because God is wonderful that we are wonderful. Kasi, hinayagan ni Pastorates na ako ay hubugin ng Diyos ayon sa kanyang nais.
Pinayagan ni Pastor Dong na hubugin siya ng Diyos ayon sa nais ng Panginoon. Pinayagan ni Pastor May na siya ay hubugin ng Diyos ayon sa gusto ng Panginoon. Kaya kung ano man ang mga nararanasan natin at tayong lahat, alam ko, pinayagan natin ang Diyos na hubugin tayo. Kaya naman, tayo, palakpakan natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Ay ganito na tayo, ginagamit ng Lord. All the pastors of the hub, all the connections, mga churches and pastors, sa BBLT, they're all priceless work art of God. Amen po ba? We are God's wonderful creation. I am wonderful doing the works of God. Bakit ako'y kahanga-hanga na ginagawa ang kahangahangang gawa ng Diyos? Inuulit ko, tayo ay wonderfully made and doing wonderfully the works of God. Tayo po yung hinubog, tayo po yung idinisenyo ng Panginoon upang gawin niya dito sa lupa, upang gawin natin dito sa lupa ang nais niya. Why I am wonderfully doing the works of God? Because God is wonderful, I am wonderful. Kaya dapat laman lagi ng ating puso at isip na habang ginagawa natin ang purpose ng Lord, ang works ng Lord sa ating mga buhay, masaya tayo. Nag-i-enjoy. Amen? Hindi nagmumurmur, hindi nagre-reklamo, hindi ang tingin ay sa sarili ay maliit. No, you are wonderfully and fearfully made. Lahat tayo ay unique. Lahat tayo. Kaya napakahalaga po yung pananaw mo. Diba? Sabi ko nga kanina, kung ano ka, kung ano ang tingin sa sarili mo, ikaw yun. Kaya tingnan mo ang iyong sarili. Kung paano ka nilikha ng Panginoon. At kung paano ka tinawag niya upang gawin ang kahangahangang gawa niya. Ang gagawin po natin, hindi po ordinary. Wonderful ang ating God. Kaya ang works na pinagagawa din ng Diyos sa atin, wonderful. Wonderful, wonderful. Jesus is to me. Wow, hallelujah. Sino daw yung Jesus na nasa atin? Wonderful. Kaya yung ipinagagawa din ng Panginoon sa atin, wonderful. Kaya dapat mag-enjoy tayo, magsaya tayo, habang ginagawa natin ang ipinagagawa ng Panginoon. Walang takot, walang pangamba. Tumingin ka lagi sa Panginoon. Yung Diyos na tumawag sa atin, a wonderful God. Tinawag niyo ako upang gawin ang kanyang wonderful works. Kaya ako ay susunod at gagawin ko. Alam ko, wonderful ang ipagagawa ng Diyos sa akin. Alam ko, wonderful ang maging outcome ng aking gagawin. Because iyon ang aking Panginoon. Remember the word fearfully. In Hebrew, yare, which means to respect. Diba? Sabi nga kanina, nabanggit ko kanina yung wonderfully made. Kaya naman fearfully made. In Hebrew, yare, Y-A-R-E, which means to respect, to revere, to honor, to stand in awe of, and to be afraid of. Yan. Ang meaning po noon na fearfully, nilikha tayo ng Panginoon with respect, with reverence, with honor. Amen po ba? So when God says you are fearfully made, what He means is when God made you, He made you full of respect. He made you full of reverence. He made us full of honor and awe. Amen po ba? When God says we are fearfully made, it means God made us with full of respect. Yare. Nilikha tayo ng Panginoon ng full of respect, full of reverence, full of honor. It is because God is worthy of respect that we are respectfully made. Bakit po tayo with respect? Because the God who made us is respectable. Kapita-pitagan, kagalang-galang ang Diyos na lumikha sa atin. Kaya dahil ang lumikha sa atin ay kagalang-galang, tayo din ay nilikha ng Diyos na kagalang-galang. Mismong ang Diyos. Yun siya na lumikha sa atin. It is because God is worthy of reverence that we are made in reverence. It is because God is worthy of honor that we made in honor. It is because we stand in awe of God
that we are awe-inspiring creation. We are made. Everything that we are first comes from the source of everything. Kung ano man ang meron tayo, reverence, honor, respect, kung ano man ito na meron tayo, yun ay dahil doon sa ating source nang nag-create sa atin. Para po hindi tayo yumabang. We are made in the image of God. We are made to give honor to God. Lagi po nating tatandaan. Tumayo ka, respectable. Tumayo ka sa iyong sarili. You are honorable. Amen? Hello, not only you're beautiful, not only you're unique, you are respectable, pastor. You're respectable believer. You're respectable sister. You're honorable. You're awesome. Amen? Hallelujah. Why? Because the God who created us, ay iyon ang katangian niya. Di nga ba? Tayo nilikha ayon sa kanyang wangis. Bakit ang tingin mo sa iyong sarili parang pipitsugin? Hello? Kaya ang paglilingkod mo parang pipitsugin. Tingnan mo kung sino ang iyong Panginoon lumikha sa'yo. At tingnan mo kung ano ang pagtingin niya sa'yo. At tindigan mo kung ano yung pagkatawag, pagkalika at pagkatingin ng Diyos sa'yo. Amen? Hello? Amen po ba? God desires for us. Ano po? Yun po ang desire ng Panginoon sa ating mga buhay. Talagang tayo po ay magamit ng Panginoon na talagang kagalang-galang. Amen? Yun po ang disenyo ng Panginoon sa atin. Yun po yung kanyang pagkahubog sa atin. Ang pagkahubog ng Diyos sa atin, payagan mo lang na siya ang humuhubog sa iyo. Ang malaki pong problema, may pinamasimulang isang gawain sa iyo, baka na itataas na ang ating mga sarili. Lagi po nating balikan ang nag-create sa atin. Ang nag-create sa atin, siya ang may hawak sa atin. At dahil tayo ay nasa kamay ng Diyos, we are fragile. Amen? Tayo talaga ay kaingat-ingat. Iniingatan niya. Talagang ingat-ingat ng Diyos. Pag ikaw itinawag ng Diyos at pinagtiwalaan kanya ng kanyang gawain, huwag ikaw ang mag-ingat sa iyong sarili. Tingnan mo na ang Diyos na makapangyarihan na nag-create sa iyo ay iniingatan kanya. Pero pag tayo umalis doon sa paghubog ng Panginoon, pag hindi na natin pinapayagan na hubugin tayo ng Panginoon habang tayo, alam niyo po ba yung putik, yung pasok o yung isang putik, pwede pong yun ay hindi maganda ang forma, muling aayusin. Minsan po namamali din ang ating mga forma. Minsan din po ay medyo lumalaki tayo, minsan lumiliit, pumapangit yung forma natin. Pero alam niyo po ba, bumalik ka sa Panginoon, bumalik tayo sa Diyos. Payagan natin na siya yung magpapalayok tayo iputik. Payagan na tayo hubugin niya. Payagan natin. At ang lalabas sa atin, we are a masterpiece of God. Amen? Sapagkat skillful, extraordinary work ang ibinigay ng Panginoon para tayo i-create. That is masterpiece. Amen? Hallelujah. Talagang hindi kakaibang kamay. Diyos mismo ang humubog sa atin. At araw-araw, para lalo pa tayo. Alam niyo po, patotoo po talaga ni Pastora Tess, talagang araw-araw kung paano ko po iniingatan ang aking buhay. I was enjoying my life. I was enjoying my time. Lahat ng oras ko, kung paano ako nakikipag-mix up, I always enjoy it. Alam niyo po yun. The time na pati pag-iingat ko kung paano ako kakain, ng mga pagkain, lahat pong yun ay nakafocus sa Diyos na lumikha sa akin. Because I am fearfully and wonderfully made. Alam niyo po yun. Kaya iniingatan ko po ang katawang ito, na ito po ay pag-aari ng Panginoon. Nais ko po na maraming tao, ang aking panlibo-libo, milyon-milyon mga tao, ang kagaya po ng mensahe kanina na aking ipagkakatiwala ng Diyos sa akin, bansa sa bansa, ipagkakatiwala pa ng Diyos sa akin. Pero paano kung ako'y mahina? Paano kung ako'y may sakit? Yan niyo po si Pastor Dong. Kahit po siya isinilang na meron siyang kapansanan, malakas siya. Dahil nakafocus siya sa Diyos na nag-create sa kanyang buhay. Kaya siya nag-iingat, kaya siya nag-iingat sa kanyang pagkain, hindi lamang para siya hindi magkasakit,
kundi iniingatan niya sapagkat ang kanyang katawan ay templo ng Panginoon. Ang ating pong katawan ay templo ng Diyos. Kung paano po ako nag-exercise every morning, every time na ako nag-exercise, sinasabi ko lagi sa Lord, Lord, ginagawa ko po ito sapagkat ang katawan pong ito ay mula sa iyo. At tinatanggap ko po ang marami mong ipinapahayag at sinasabi na marami pang tao, marami pang bansa ang iyong ipagkakatiwala sa akin upang ito ay magawa ang iyong kaharian dito sa lupa. From 68 kilos, I am now 60. Because binigyan po ako, humingi po talaga ako ng karunungan sa Panginoon kung paano ko talaga iingatan. At hindi lamang po yon, I enjoy it. Lagi po ako nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy po ako sa presence ng Lord, sa aking prayer time. Nag-i-enjoy po ako sa Word of God, sa bawat sandali ng aking buhay. Nag-i-enjoy din po ako na ako ay nasa business field. Nag-i-enjoy din po ako sa minsan na pag-aaruga ng aking mga apo. Nag-i-enjoy din po ako minsan sa aking paghahalaman sa paligid. Nag-i-enjoy din po ako sa pakikipagniig sa aking mga kamanggagawa at mga simbahan. At lalong higit, nag-i-enjoy po ako na pamahalaan ang mga tupan ay pinagkatiwala niya sa akin. Nag-i-enjoy po ako na marami pang mga manggagawa ang kanyang ipagkakatiwala at magtatayo ng mga simbahan sa iba't ibang lugar. I was enjoying my life because my life is fearfully and wonderfully made. Yan po ang susi ng inyong lingkod kung bakit po ako ganito. Na minsan nga po, nung ako po nagpunta sa Australia, sa Melbourne, meron pong nag-invite sa akin na kumain ng dinner at sabi po niya ay ngayon lang daw niya ako makikita ng personal. Nakita lang daw po niya ako sa daily life sharing habang ako ay nagsishare, nagtitestimony o kung ano man ang aking ginagawa. At pinaunlakan ko po, sabi ko sa manugang ko, Don, kilala mo ba ito? Kilala ko po. Anak, may sinasabi na pwede daw ba na ako ay ma-invite sa isang dinner. At hinanap po namin, nakakatuwa, hinanap po namin yung bahay doon sa isang subdivision. At nung una ay nagkamali pa ako ng katok. Hindi pala yun yung bahay niya. At nung kami po inando na sa dining table, nagdi-dinner na po kami, ay sa po ikatabi ko, gustong-gusto niya, ay naku, nakita na rin po tayo ng personal pastorates. Sabi niya, yun po yung Sister Evangeline. Alam niyo po, yun po yung isang judge natin doon sa ating preaching challenge. At siya po ay katabi po niya ako, gusto niya po akong makatabi. At sabi po niya, ang tanong po niya, Pastorates, hindi ka pa talaga na-burnout sa iyong pagpapastor? Pagkwento ka naman. Alam niyo po, yung tingin niya na, kung ako daw ba ay nabe-burnout? Alam niyo po, wala pong mabe-burnout na pastor. Hindi po salita yan, galing sa Panginoon. Wala pong salitang na-burnout. O gusto ng Diyos na ikaw inilikha para ma-burnout. Wala po niya sa Bible. Hindi po yan kategorya ng ating pagkatawag. Ano po, bagaman ang daming challenges, bagaman ang dami nating nararanasan, challenges sa buhay, sa paglilingkod. Pero dapat po wala ang word na nabe-burnout. Wala ang Lord na, walang word na, ako muna yung magbabakasyon. Ako'y pagod na. Hindi po. Ako po yung nagbakasyon sa Australia ng 2 months and 10 days. Bakasyon, misyon, negosyo, talaga namang tuwang-tuwa ang buong kongregasyon, tuwang-tuwa ang buong dahag-indang, tuwang-tuwa ang mga anak, tuwang-tuwa ang mga anak sa simbahan na ang kanilang pastor ay mag-i-enjoy sa isang bakasyon. Hindi dahil na burnout, hindi dahil na pagod ako. Dahil yun ipabor na ibinigay sa akin ng Panginoon para na maranasan ko na marating ang ibang bansa. Unay sa Panginoon at sa aming mahal na Pasudong at Pastor May at sa pagtanggap ng aking anak na panganay na si Renzi together with her husband, Don, at ang aking apo. Ay nakarating ako at nag-enjoy ako sa aking bakasyon. Subalit habang nandoon po ako, lalong nakita ko ang mga kabanghamang bagay na gagawin pa ng Panginoon. Pagdating ko doon, divine connections, divine appointments, yun lamang ang word na aking tinanggap. At inihanda ko ang sarili ko. Alam niyo po, wala pong burn. Makita po nawa sa atin, bakit ka maganda? Bakit ka masaya? Ako ay masaya. Masayang masaya. Bakit? Dahil sa Panginoon. Yun ang pagkalikha ng Diyos sa atin. Tayo ay masayang nilikha ng Panginoon.
Kaya dapat ang itsura mo masaya din. Yung bang ikipinagbuntis na iyong tatay at nanay, galit na galit ba sila sa isa't isa? Sabihin, siguro kaya ganyan, galit na galit yung tatay at nanay niya habang yan ay binubuo. Hindi po totoo yun. Wala pong aksidente sa pagkabuo ng Diyos sa sinapupunan ng ating ina ang Diyos. Wala pong aksidente sa paglikha ng Panginoon sa loob ng womb ng ating ina. Doon pa lang po, perfect na ang pagkalikha ng Panginoon. Ang kamay na gumawa noon sa loob sa sinapupunan ng ating ina ay perfect God. Kaya kailanman hindi nagkamali ang Diyos sa itsura mo. Si Pastor Badong ba, sinasabi ba niya na nagkamali ang Diyos sa itsura niya? Diba? Wala kang maririnig. Napakahalaga talaga yung gratitude. Katulad ni David. Napakahalaga yung lagi tayong nagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon. Ano man ang mga challenges, ano man ang itsura natin, ano man ang kapintasan natin, katulad ni Pablo. Parang ang nakita ko po habang ako nag-aaral sa Biblia ay mata ang kapintasan ni Pablo. Sa mata niya, hindi ko alam kung hindi naman siguro, hindi naman siya bulag, hindi naman binanggit na bulag. Pero may kapintasan siya, na sabi niya ito hindi inalis sa kanya. Pinayagan ng Diyos na hindi maalis sa kanya. So, doon sa sinapupunan ng kanyang ina, sa womb ng ina ni Pablo, ay doon kinirate siya ng Panginoon na yun na yung itsura niya. Nagreklamo ba siya? Hindi. Kagamit-gamit na naglingkod sa Panginoon. Kahanga-hanga ang mga gawa na ginawa niya sa Panginoon dahil kahanga-hanga ang Diyos na gumagawa sa kanya. Napakahalaga po. Hinahamon ko po kayo. Maging masaya po tayong maglingkod sa Panginoon. Gawin po natin ang gawa na ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Ano po na we are beautiful, we are special, we are unique, we are lovable. Wow, hallelujah. Amen? Respectable, honorable. Amen? Magiging respectable tayo pag lagi nating kinilala ang respectable God. Why we are respectful, why we are honorable, because the God who created us is an honorable God and respectful God. Babalikan mo lagi kung ano ka ngayon, yun dahil sa Panginoon. Ang source ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang Panginoon. At ang sabi nga, siya ang puno, si Jesus ang puno, tayo ang kanyang mga sanga. Kung tayo mananatili sa kanya, tayo mamumunga ng marami. And apart from Him, we can do nothing. Kahit anong pagsisikap na gumawa tayo, kung hindi tayo gagawa ng mga ginagawa natin, na ito'y ipinagagawa ng Diyos, at ang nagpapagawa sa ating Diyos ay talaga namang we are wonderfully and perfectly made. Hindi po ito ang ating pagtingin. Simple lamang po ang gagawin natin. Pero pag ang pagtingin natin ay ganito ang nag-create sa atin, hindi ka papayag ng pwede na. Hindi ka papayag ng ganyan lang. Hindi ka papayag ng ganyan lang ang sarili mo. Hindi ka papayag na wala kang naakay na kaluluwa. Hindi ka papayag na walang natuwang kaluluwa dahil sa iyo. Hindi ka papayag na walang nagpasalamat sa Diyos na tao dahil sa iyo. Hello? Hindi ka papayag na yun lamang ang bilang ng nabibilangan mo. Hindi ka papayag. At ang Diyos po kumpleto. Pag ang Diyos ay nag-level up ng buhay mo sa paglilingkod, the side benefits, yan din po ay kasama na ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Prosperity is not money. It's not natural realm. Hindi po ang prosperity na binabanggit in natural realm. Sabi ng 3 John 2, ano yan? Prosperity in what? In spirit, in soul, and in body. Wag po tayong marinig na yung prosperity gospel. Kung atin pong makikita kung anong ipinangangaral niya. Na ang ipinoprosper ng Panginoon ay your soul, your spirit, and body. That is 3 John 2. My prayer for you. Yan ang panalangin sa atin. Yan ang naisin ng Diyos sa atin. At tayo pagpalain sa ating espiritu, sa ating kaluluwa, sa ating katawan. Lahat ng bagay sa ating buhay. Pangako po ng Panginoon. Minsan nga lamang po talaga, hindi pa po talaga malinaw sa atin. Napakahalaga po na balikan natin kung paano tayo tinawag ng Panginoon. Amen? Na talaga pong tayo tinawag ng Panginoon. Sabi nga doon sa Romans 8:29-30, sapagkat alam na ng Diyos na ng paman kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak at sila itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus ayon sa kanyang wangis para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid.
Amen? Tayo po ipinili, tinawag ng Panginoon na maging kanyang anak, matulad sa kanya. Kaya lahat po ng ating paglilingkod, minsan may nagtanong sa akin, iyon po ay nasa ibang religion. Sabi niya, bakit po ginagawa niyo yan? Sino po ang inyong modelo sa inyo pong ginagawang mga paglilingkod na iyan? Sabi ko, ang Panginoong Hesukristo po, siya po ang aking modelo. Madalaw sa may sakit, nagpapakain sa walang makain, umaabot sa babaeng makasalanan, umaabot sa lalaking makasalanan. Di ba? Yun ang mga ginawa ng Panginoon. Kaya yun po, lahat din po dapat ng ating ginagawang paglilingkod ay ang tinutularan natin ay ang paglilingkod na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo because we are wonderfully made because the God who created us is a wonderful God at tayo po i-create niya sa kanyang larawan, sa kanyang wangis. Kaya sabi ko nga kanina, why you are respectable, why you are honorable, dahil yun ang wangis ng ating Diyos. Amen po ba? Bakit ikaw ay banal? Dahil ang Diyos na nag-create sa atin ay banal. Kaya banal na tayo ngayon, hindi nagbabanal-banalan. Wag po natin gagawin na tayo nagbabanal-banalan lamang sa tingin ng tao. Dapat po itindigan natin, we are called to live a holy life. Live a matter of living righteously. Talagang yan po ang pagkatawag sa atin. When you look at yourself and everything that makes you, your giftings, your anointings, your talents, kailangan po ay tumindig tayo na may paggalang at paghanga kung paano tayo nilikha ng Panginoon. Nakikita mo, ang galing mo ng magpaawit, nakikita mo, ang galing mo ng mangaral, nakikita mo, ang galing mo ng magpastor, nakikita mo, ang galing mo ng encourager, nakikita mo, talagang iniaangat ka na ng Panginoon. Pero dapat mo pa rin tatandaan, sa bawat pagtindig natin, sa anumang mga giftings, anointings, and talents na ating nararanasan, tayo po ititindig na may paggalang. Tayo po ititindig na may pagpapahalaga. Tayo po ititindig with reverence, with honor, with respect sa tao, sa Diyos na lumikha sa ating buhay. How God fearfully and wonderfully made. Amen po ba? Brethren of Christ, enjoy doing the works of God. Amen po ba? I-enjoy po natin. Amen. Hallelujah. I-enjoy po natin yung ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Ano man ang ipinagagawa mo, nagsimula ka pa lang, maliit pa lang yung ginagawa mo, tandaan mo, wonderful works. Ang gusto ng Panginoon na ating gagawin. Kahangahangang gawa. Amen? Humanga ka sa Diyos. At humanga ka din sa kakayanan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Hindi para itaas ang iyong sarili, kundi para itaas natin ang kahangahangang Diyos. Di po ba? Talagang ang grabe po. Ako po ay 20 years na. Gusto ko po mag-testimony. Ako po ay 20 years na sa akin pong pag full-time pastor. Ano po. Pero matagal na po akong Christian since 1986. Ako po ay na-born again, na-baptized. At doon po nagsimula. Hindi po agad na ako ay nandoon na. Patuloy na hinuhubog ng Panginoon. At hanggang sa pumikit ang aking mata, ako pa rin ipanguhubog sa Diyos. Ako ay naka-enroll sa School of the Holy Spirit. Ako ay naka-enroll sa Potter's Hand. Naka-enroll po ako sa Potter's Hand. Papayagan ko. Ako ay hubugin mo. Kaya lagi pong kinakanta yung hubugin mo, gamitin mo, gawin ang nais mo, hanggang ang buhay ko'y maging kawangis mo. Amen. Hallelujah. Kaya patotoo ko po talaga sa buhay ko. Hindi lamang po ang Diyos na pinayagan ko na maghubog ng buhay. Pinayagan ko din po ang aking magulang na si Pastor Dong at Pastor May. Ako po din po ay kanilang hubugin sa salita ng Panginoon. Sa palatuntunan ng salita ng Diyos. Sa mga pangitain at mga propesiya na sinasabi ng Panginoon para sa buhay ng kanyang mga anak. Kung ano po ako ngayon ay nililingon ko po lagi. At tinitingnan ko po lagi na salamat na meron akong Diyos na patuloy na hubog sa akin. Salamat din po na meron akong magulang na patuloy na hubog sa akin. Salamat po, Panginoon, ng iyong salita. Panginoon o God. Lagi po ako nagpapasalamat sa Diyos. At kinikilala ko po
Pero pa pong mas malalaki. Ang sabi nga po niya sa Philippians 1:6, I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos. Sino daw po ang nagpasimula ng mabubuting gawa? Ang Diyos. Kamanghamanghang gawa. Amen? Na ay kanyang lulubusin. Hindi po tayo ang lulubos nito. Hindi po tayo ang tatapos ng mga magaganda at mabubuting gawa na pinasimulan sa atin ng Diyos. Siya pong Diyos na nagpasimula, ay siya din po ang lulubos nito. Siya din po ang tatapos nito. Kaya hangarin po natin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay malulubos natin ito. Payagan po natin. Tingnan po natin at balik-balikan. At tayo po'y magkaroon ng pag-iisip. Ang tiyak, natitiyak ko. Sabi po dito sa Philippians 1:6, natitiyak kong ang mabuting pinasimulan. Sabihin mo, natitiyak ko ang mabuting pinasimulan ng Diyos. Nagawa sa aking buhay. Bawat sandali, siya ang maghahatid sa akin upang malubos ito. Aasa ka talaga sa Panginoon. We are created, fearfully and wonderfully made for a purpose. And we are fearfully and wonderfully made to look at God, who is the potter and we are the clay. Huwag mo lagi itong kalilimutan. Alam mo, yung talatang ito, grabe. Dito ko talaga ito ginamit. Sabi ko, minsan, parang iba nagagamit, pero ipinagamit po sa akin ng Panginoon, ng Holy Spirit, ang talatang ito sa mensahe ngayong hapon. Na talagang siyang natitiyak ko. May mabuting pinasimulan ang Diyos sa akin. Natitiyak ko, next year sa aking taon, meron pang higit na mabuti. Next year, hanggang sa pagdating ni Kristo, mabuti pa rin ang gawa na ginagawa ng Diyos sa buhay ko. At mabuti pa rin ang gawa na papayagan niyang ipahintulot niyang gawin ko. Mabuti pa rin, kahit pa rin dumagdag ng taon ang buhay sa aking buhay. Katulad ng aking ama, inabot ng 99. Hanggang sa pumikit ang kanyang mata. Talagang nilubos ng Diyos. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Nilubos ng Diyos ang matibay na ipinagagawa sa kanya. Alam niyo po, isang espesyal na ipinagagawa sa kanya, ang kanyang pagtatights. Hanggang sa pumikit ang kanyang mata. Bago pumikit ang kanyang mata, ay nagbilin siya. Ang kanyang huling ikapo ay ibibigay sa simbahan. Ibibigay sa lingkod ng Diyos. Sino ang lumabos ng lahat ngayon? Sino ang naglagay ng pinisimulang gawang yan sa puso ng aking ama? Hindi po ang aking ama. Kung nagawa man yun ng aking ama, nagtiwala lang siya na ang tiyak na pinasimulan sa kanya ay tiyak din na tatapusin ng Panginoon. Akalain mo at the age of 99, wala naman siyang trabaho. Every week, na kaming magkakapatid ay magbibigay ng allowance sa aming ama. Dahil ang aming ama po ay wala pong sakit, wala pong maintenance, only milk, only fruits. Kung ano man ang gusto niyang pagkain, kainin, wala pong gamot, wala pong isinayad na gamot, wala pong hanggang sa pumikit ang kanyang mata. Nagtiwala siya sa kanyang Diyos, sumusunod siya sa kanyang Diyos, naglilingkod siya sa kanyang Diyos. At lagi niyang sinasabi, mga anak, kung ako man ay papanaw sa mundong ito, ay ako'y pipikit lang. Magpapahinga lang ako sa Panginoon. And God gives the desires of my Father. Dahil nakita ko sa aking ama kung ano ang kanyang katiyakan sa kanyang buhay na kahit matanda na siya, masaya pa rin siyang nag-i-enjoy sa Panginoon. Masaya pa rin siyang nag-i-enjoy na ginagawa ang ipinagagawa ng Diyos. Sabi nga ni Sam, Lolo, nasulat mo na ang Biblia ng 7 years. Ano pa ang sinusulat mo? Anak, 98, 97, 96. Anak, ang mensahe ng Diyos araw-araw ay isinusulat ko pa. Patuloy, nilulubos ng Diyos ang pinasimulan na gawa ng Diyos sa buhay ng aking ama. Siya din ang lumubos nito. At tayo din po. Baka bata ka pa. Baka nasa 30s, nasa 20s, nasa 30s, nasa 40s, nasa 50s ka, nasa 60s ka.
You are fearfully and wonderfully made. And you are created for a purpose. You are fearfully and wonderfully made to look at God, who is our Father and we are the clay. Na yung kanyang pinasimulan, na napakagandang gawa sa ating buhay. Paggawa natin ito bawat araw, joyfully. Amen? Ano po? Hindi nating panggitin. Ako nagtitiwala sa iyo, Panginoon, ay magiging katulad ng agila. Kahit tumakbo ng tumakbo, lumipad ng lumipad, hindi mapapagod, hindi manghihina. Konti lamang na punta lang ng prayer meeting, ilang hinaan ako. Konti lamang sumakit ang ulo. Naku, pakisabi, ako hindi mo na makakadalo sa gawain kasi sumakit ang ulo ko. Yun ba yun? Yun ba yung disenyo ng Panginoon sa buhay mo? Amen? O lumalaban ka at tinitindigan mo, I am fearfully and wonderfully made by God. Katawang ito ay pinalalakas ng Panginoon at ang katawang ito ay maglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Napakasaya po ng ating buhay na tayo ay patuloy na naglilingkod. Enjoyable po. Kapaki-pakinabang po. Enjoy po natin. Amen? Bagaman tayo din po ay napapagod, bagaman kuminsan may mga sumasakit na rin sa ating katawan. Ano po, pero nakatingin pa rin po tayo sa the God who created us. And we are fearfully and wonderfully made. Na talagang ang Diyos po ay ang gumagawa sa atin upang magawa natin ang mga kahangahangang bagay na gusto ng Panginoon ay ipagawa sa atin. Mangyayari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa tulad ng sa langit. Ito pong daily life sharing, magpatuloy po tayo. Magpatuloy po natin gawin ang ipinagagawang ito ng Panginoon. Ang ating pong 24/7 intercession, magpatuloy po tayong mag-enjoy at magalak na gawin po natin ang ipinagagawang ito ng Panginoon. Ang iyong pagiging ministry heads, ikaw ba ay head ng life group, ikaw ba ay head ng mga ministries, ikaw ba ay pastor, ikaw ba ay associate pastor, o anuman, ikaw ba ay senior pastor, o anuman, o ikaw ba ay isang nag-oopisina, o ikaw ba ay isang nagtatrabaho, nilikha ka pa rin ng Diyos. Meron pa rin works, wonderful works, na lagi mong hanapin bawat sandali, bawat araw, ang wonderful works. Gusto ng Diyos na ipagawa sa iyo. Sa sarili mo, hindi mo ito kaya. Tumingin ka sa wonderful God. At ikaw ay magiging wonderful. Amen po ba? Tumingin ka sa God na wonderful. Ang sabi nga doon, sa akin pong sabi doon, God's wonderfulness makes me wonderful. Bakit ka nagiging wonderful? Bakit ka nagiging unique? Bakit ka nagiging maganda? Bakit ka nagiging lovable? Because my God is a loving God. Why I'm wonderful? Because my God is wonderful. Ang kahangahangang Diyos, ginagawa akong kahangahanga. Sino daw ang magiging kahangahanga? Ang aking honorable na Diyos, gagawin akong honorable. Ang aking respectable na Diyos, gagawin akong respect. Amen po ba? Ang aking honorable God, lahat ng katangian ng Panginoon ay magiging katangian natin. Amen po ba? Sapagkat yun ang disenyo niya. Nilikha niya tayo. We create us in His own image. Sa kanyang wangis. Kaya tingnan mo lagi ang iyong sarili. Araw-araw, bawat sandali. Pag humarap ka sa salamin, huwag mong tingnan kung anong itsura ng salamin. Ang tingnan mo ay ang Diyos na nandun sa salamin. Yung ka. Yun ang itsura mo. Inuulit ko, tumingin ka sa salamin, ang nasa salamin ay Diyos, hindi ang mukha mo. Sapagkat pag laging tayo tumingin sa salamin, ang tingin natin, ang mukha natin, madidiskaril tayo. Pero tingnan mo kung sino ka. Tingnan mo ang Diyos na sa salamin na lumikha sa iyo. Lagi mong isaisip kung ano ang pagkalikha ng Diyos sa iyo. Amen? Salamat po. Talagang grabe po ang buhay ng ating Pastor Dong at Pastor May. Magpatuloy po tayo sa marami pang ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Magpatuloy po tayo sa malawak pa na tayo inililid ng ating spiritual parent, ng ating mga senior pastor.
ng mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, ng mga tagapanguna sa ating mga buhay. Sila po'y pagtiwalaan natin na sila ay tao ng Panginoon, sila yung mga lingkod ng Diyos. Sila ang mga kinakausap ng Panginoon upang bigyan ng mga pangitain, upang bigyan ng mga propesiya, upang ibaba sa atin, ipahayag sa atin, mag-alak po tayo. Huwag po nating tingnan napakabigat ng ginagawa natin. Huwag po nating tingnan na napakabigat ng mga simbahan na ating nahawakan. Huwag po nating tingnan napakabigat ng mga tao. Hindi po natin tao ang nasa simbahan. Hindi po natin tao ang mga mananampalataya. Yan po'y sa Diyos. Tayo lamang po ay kanyang binayayaan ng pagtitiwala upang ating pamahalaan ang mga ito. At kung ikaw ay maglilingkod na nagtitiwala sa Panginoon at tinitingnan ang wonderful God, you are also wonderful. Honorable God, you're also honorable. Respectable God, you're also respectable. Amen po ba? Flourishing, you're also flourishing. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin, O Diyos. Tunay po, Panginoon, how wonderful you are. And you make us wonderful. Thank you, Lord. You're always working, Panginoon. Creating something new in our lives. And through our lives, Lord. Salamat po na ikaw na kahangahangang Diyos, ginagawa mo kaming kahangahanga. Upang marami ang magtiwala sa iyo, upang marami na makita, Panginoon, ang mabuting gawa na aming ginagawa, na makita nila na ito ay gawa ng Diyos, hindi gawa ng aming mga sarili, hindi gawa ng aming mga kamay. Lord, marami pong salamat. Tunay nga po na nawa we are purpose-driven. Talagang yun po, Panginoon, na ang puso namin ay talagang sa iyo, merong yung purpose mo ang nagdadrive sa puso namin upang gawin namin ang lahat ng mga works na ipinagagawa mo sa amin. At habang ginagawa namin ang iyong wonderful works na ito, ay nakatingin kami sa iyo, Panginoon o God, na you are the potter and we are the clay. Sapagkat hindi pa po namin alam ang lahat. Hindi po kami nakakatiyak sa lahat. Pero ikaw, alam mo ang lahat. Alam mo ang pinakamabuti. Alam mo ang the best. Ikaw ay Diyos na kailanman ay hindi magkakamali. Pero kami, Panginoon, pwede kaming magkamali. Pwede kaming sumablay. Kaya Panginoon, sa iyo ay aming itinatagubili ng aming mga buhay. Habang nilalakaran namin ang iba't ibang pagkatawag mo sa amin, ay payagan namin na kami lagi mong hubugin ayon sa iyong nais. Upang lalo kami higit na maging isang magandang obra maestra. Isang masterpiece, Panginoon. Isang unique na masterpiece, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah. O Panginoon, na ikaw ang may likha, ikaw ang gumawa. At kahit po ang maraming mga tao ay makikita na ikaw ang gumagawa at kumikilos sa aming mga buhay. Salamat po sa wonderful works na gagawin mo sa daily life sharing, sa aming Building Bridges Leadership Training, sa aming 24/7 intercession, sa amin pong mga mission, evangelism, at lahat-lahat, Panginoon, mga gagawin pa, Panginoon, upang aming gawin sa mga paglawak ng aming mga teritoryo, kahit po sa aming mga kabuhayan, ng mga bawat mananampalataya, bawat mga simbahan. Salamat po sa mga kamanghamanghang gagawin mo, sa mga lingkod mo, sa mga simbahan, Panginoon, O God, Lord. This is a season of your fruitfulness, accelerated increase, breakthroughs. Lord, salamat, Panginoon. This is your work. This is your work, Panginoon. At tinatanggap po namin ito, na ito po ay aming mararanasan. Pinagpala mo na po ang aming mahal na Pastor Dong, Pastor May, ang lahat po ng binubuo ng The Hub of Christ, lahat ng mga simbahan, lahat ng mga pastor, at ang mga the Levites, at iba pang mga churches na kung saan nakaugpong, Panginoon, O God, Panginoon, at kabahagi ng Building Bridges Leadership Training, i-bless mo po kami. We are blessed. Truly, we are blessed. Truly, blessed na blessed po kami, Panginoon. Kaya lagi po natin kinakanta yung blessed na blessed, Panginoon. Totoo po yun, Panginoon. Pinagpala mo na po kami. At ang pinasimulan mong pagpapala, ikaw din ang tatapos nito. At ang nakikita lamang po namin, simula sa aming ninunong si Abraham, na wala silang property, wala silang salapi, wala silang ginto, wala silang pilak, wala silang kamelyo, wala silang maraming kayamanan. Isa lamang ang sinabi mo, I will bless you. At sila'y iniangat mo ng pataas, ng pataas, ng pataas. Panginoon. Dahil winork out nila ang kanilang spiritual life,
Winork out nila ang kanilang finances. Winork out nila ang kanilang family, ang marriage, ang family, kanilang children. Winork out nila ang lahat na dapat nilang pagtuunan ng gawa, Panginoon. That's why pinagpala mo ang aming ninunong si Abraham. At ang iyong covenant promise, Panginoon, na kanyang lahi ay pagpapalain mo din. Subalit, Lord, tutulalan din po namin si Abraham kung paano siya, winork out niya ang lahat. Buong pagsisikap na winork out niya ang lahat. Kaya naman tunay na naranasan niya ang masaganang pagpapala. Dumating sa panahon, dumating sa edad ng kanyang buhay, na talaga napakarami na niyang mga ginto, mga pilak, mga kamelyo, lahat ng mga ari-arian, na sa pasimula, si isang tolda lamang siya nakatira, si isang kobo lamang siya nakatira, subalit siya'y pinagpala. Ang pinasimulan mong gawa, ikaw ang tatapos nito. Kaya naman, Panginoon, marami pong salamat. Mag-i-enjoy po kami sa mas malawak pang mga gawa na iyong ipagkakatiwala sa atin. Enjoyable works, the works of your hands. Ang iyong pinasimulan, o din matatapos nito hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Kristo. Mapagpalang hapon po sa ating lahat, daily life sharing, mga kaabangers. Palang hapon po, Pastor Dong, Pastor May, at sa lahat po mga pastors, at sa lahat po nating lahat, ayang mga hindi natin nakikita na nagpapatakbo ng ating programang ito. Maraming salamat sa inyo. God bless us all. More and more abundant blessing. Amen. Mapagpalang hapon po sa ating lahat.